Ayun, so good day sa inyo guys. So magandang pag-usapan po sa ngayon kasi approved na po ng Securities and Exchange Commission po natin ito pong listing ng ating DDMP REIT. So magkakaroon na nga po siya ng IPO. So itong vlog natin po na to is i-update ko po kayo doon sa mga nakita natin na mga bagong details po ng ating DDMP REITs naman sa kanya. So maganda nga ba yung dividends na binibigay niya? And then tingnan natin ano ba yung corporate structures po ng ating DDMP REITs plus yung charting niya. So meron ba tayong makikita as a learning naman doon sa ating previous na REITs naman sa kanya. Okay po, so discuss po natin itong si DDMP REITs IPO natin. Ayun, so welcome back guys dito po sa ating channel. So maganda nga pong pag-usapan itong Double Dragon DDMP REITs IPO natin sa kanya. So kilala mo naman kung sino po yung may-ari sa kanya, si Mr. Injap Zea II at halos lahat ng IPO nitong si Mr. Injap Zea is very successful po sila. So sa mga hindi pa nakakalam, yung mga previous IPO po natin is yung ating Double Dragon plus yung ating very successful na Merrimart. So pataas pa rin po ng pataas yung kanyang price. Kaya medyo marami po yung excited na gustong malaman kung ano po yung meron dito sa DDMP REITs IPO naman natin sa kanya. So anyway, yun po yung pag-uusapan natin dito sa ating videos. Maganda kasing malaman to para alam naman natin kung ano yung mga main reasons bakit tayo maglalagay ng investments para dito kay DDMP REITs natin. Okay? So punta tayo dito sa ating discussions. So as usual guys, bago natin pagpatuloy yung ating discussions, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. So sabi ko nga sa inyo, gumagawa tayo ng mga special topics kagaya po neto. So wag mo pong kalimutang i-subscribe yung ating channel para updated ka po dito sa ating mga reviews naman sa kanya. And then sabi ko nga sa inyo, so since vlogging lang tong ginagawa natin, so hindi po tayo financial expert. So yung nakikita nyo dito ng mga informations is kinuha ko po sa ating mga newspaper, sa ating mga PSE Edge, doon sa website po nitong si Double Dragon. So dagdagan mo din ng konting analysis pa sa kanya para mas maganda na yung conviction mo kung papasok ka po dito sa stock na to pagdating ng kanyang IPO is nandun po siya. So sabi ko nga sa inyo, maganda kasi maglagay ng investments sa mga companies na kilala natin at hindi yung very speculative na mga stocks kasi minsan speculative, tama, umakyat siya ng mabilis, bumabagsak din naman siya ng mabilis. Pero pag may fundamentals po yung stocks na tinitrade natin, so sabi natin, hindi ka masyadong kabado kung papasok ka naman sa kanya. Okay po, so dito sa vlog natin na to, alamin natin kung ano yung mga updates na meron po tayo dito kay Double Dragon Meridian Park REIT naman natin sa kanya. Okay? Ayan, so umpisahan po natin, i-update po natin yung mga dates natin kasi last na vlog natin is medyo hindi siya updated kasi latest lang po kasi na-approve ng ating Securities and Exchange Commission naman. So ano yung mga important dates nitong si DDMP REITs natin? So ang offer period po natin sa kanya is starting po ng March 5 to 11. So ibig sabihin, makikita na po natin to sa ating mga brokerage account. Actually minsan mas advanced sila, di ba? So around March 4, meron na po siyang offering. So i-click mo na lang 'yon and then pwede ka na mag-bid kung ilan po yung shares na gusto mong kuhanin sa kanya. So as usual, doon sa mga nakikita natin sa mga brokerage account, di ba? Minsan, hindi ka makapag-avail ng maraming shares. So, maraming paraan para mas makakuha ka sa kanya ng mas maraming shares. Either kung meron ka multiple brokers or kung meron kang PSE EC naman sa kanya. So, yung details ng pagla-login sa PSE EC. So, meron ako nakita mga vlogs na iba dyan. So, i-search nyo na lang po. So, madali namang sundan yung kanilang mga instructions naman. So, kailangan maganda ka ng buying power kasi ito na nga po, March 5 to 11 po, makikita na po natin siya sa ating brokerage account naman. So, next. So, ang listing date po natin is March 19. So, ibig sabihin, pagdating po ng March 19, pag meron ka nabili na shares dito po sa ating offer period sa kanya ng March 5 to 11, yun na nga po, mapupunta na po sa ating broker account naman or doon sa, halimbawa, gumagamit ng COL account, gumagamit ng First Metrosec account. So, papasok na po doon kung nabigyan po tayo ng shares and then, pwede na nga po siyang i-trade by March 19 naman. Ayan. So, sana malinaw po yung mga dates natin sa kanya. And then, yung final public ownership, so hindi naman kasi lahat is
ibebenta nila yung mga shares ng IPO natin, etong si DDMP REITs, sa ating public. So yung iba kasi, i-retain niya ng mga may-ari sa kanya. So ang ipapasa niya lang sa ating as a public is nasa 36.67%. So yung minimum requirements po kasi ng ating SEC is at least 33% naman. Ayan. So ginawa niya 36.67%. And then yung matitira po dun sa mga offer shares niya is, eto nga po, pag-aari pa rin niya ni Double Dragon natin, kasi under po siya ni Double Dragon, 44.33%. At saka yung kanyang business partner, itong si UGCOS, is sa kanila naman is 19% naman. Okay, so tandaan po natin itong mga details na to. So, iba pang details dito po sa DDMP REITs IPO naman natin sa kanya. So, nag-expect po itong si DDMP REITs natin na makapag-raise po siya ng around 14.7 billion. So, medyo malaki din yan, di ba? So, kailangan niya yan. So, para i-reinvest niya ulit doon sa mga susunod na ventures. Kaya ang sabi ko sa inyo, so hindi lang si DDMP REITs po ang magkakaroon ng benefit, pati po yung may-ari sa kanya, ito pong si Double Dragon naman natin. So, approximately, pag nabenta na po lahat yung shares niya, magkakaroon siya ng market capitalization na approximately is 40 billion pesos. So, ano yung kahalaga ng 40 billion pesos na to? So, dito kasi makikita mo kung mabigat or magaan po yung isang stocks. So, para ma-idea ka kung para masabi natin kung mabigat siya o magaan, i-compare po natin siya kay A-REITs natin mamaya pagdating po sa kanyang chartings naman. Kasi halos 40 billion din po nung nag-IPO itong si A-REITs naman natin sa kanya. So, halos parehas po siya. So, iniisip natin sa ngayon para mabigat itong si DDMP natin kasi 40 billion po yung total market capitalization niya. So, next natin. So, mag-offer siya consists of 5.9 billion common shares at meron po siyang over-allotment na 594.20 million common shares. So, hindi na po nabago yung prospectus niya nung unang application niya. So, yung nabago lang sa atin is yung mga listing dates saka offer dates naman natin sa kanya. Okay? So, next natin. So, ito na yung pinakaantay ng mga traders natin. So, ang maximum price po niya is 2.25. So, hindi pa na-determine kung aabot siya ng 2.25 pero ito yung pinaka-maximum sa kanya. So, kung medyo malakas po yung demand ng ating investors, so pwede ang cost per share natin is aabot ng 2.25 or pag medyo mahina, pwedeng babaan po yan ng ating DDMP REITs naman sa kanya. So, sabi natin kanina, medyo mabigat kasi 40 billion, pero titingnan mo yung kanyang presyo is 2.25. So, sa mga traders, medyo tumataginting yung mata ng mga traders pag nakakakita po ng medyo mura na share price. So, in addition po, dito sa mga share details natin, so yung 70% of shares po neto is ino-offer po sa ating mga foreigners. So, hindi lahat po i-offer sa local kasi hindi kayang saluhin lahat ng local. Mga offshore investors po yung pagbibigyan is 70%, while 30% po neto is sa mga local. So, maganda yan kasi ibig sabihin sa atin, sa mga nagtitrade sa stock market, kung mabili yung 70% ng mga foreigners, kokonti na lang po yung paghahati-hatian natin sa kanya. So, kung malakas ang demand dito kay DDMP REITs natin, malaki yung chances na magkaroon siya ng spike ng price during sa kanyang listing date naman. Ito yung pinakatitignan natin sa kanya as mga traders naman. So, meron siyang approximately 4.159 billion shares. Ito nga po yung 70% i-offer sa ating mga foreigners. And then yung 1.782 billion shares is approximately 30% i-offer naman sa ating mga local investors. So, ito yung nakalagay sa kanyang mga news last time nung mag-issue siya ng application po sa ating SEC. So, wala naman ako nakitang pagbabago sa kanya. So, ito pa rin po yung nakikita natin na distribution ng pagbebenta po ng shares ni DDMP REITs naman natin sa kanya. Okay? So, next update po tayo. So, tingnan natin ng konti kung anong meron dito sa mga companies po ni DDMP natin. So, meron siyang 6 office towers and retail component. Yun nga po, yung located sa ating DD Meridian Park, Bay Area, Pasay City. And then, ang gross leasable area is malaki, 172,252 square meters. And then, yung total occupancy rate, so ito yung tinitingnan din ng mga investors natin. So, meron ba siyang laman or wala kasi nasa GCQ tayo ngayon, di ba? So, based sa kanyang previous na disclosure is, ang kanyang occupancy rate is nasa 99.5%.
as of end of June 2020 kasi medyo delayed po itong update na to ni DDMP REITs natin pagdating sa kanyang IPO naman. So meron siyang occupancy rate na mataas. Comparable naman siya last time kay A-REITs naman natin. So wala pong nakita tayo na news na bago to. So ito po yung data na available naman natin sa kanya. Okay? And then, majority ng mga tenants natin sa kanya, sabi ko nga last time, is yung mga POGOs natin. So, medyo may mga nag-alisan na POGOs last time. At saka business process outsourcing. So, meron silang lease commitment na about 5 years and more. So, ibig sabihin, kahit nagkaroon tayo ng pandemic during this time, so meron pa rin siyang malaking occupancy rate kasi nakakontrata po yung mga kumuha sa kanya ng renta sa kanyang mga buildings naman. Kaya ang tingin natin is nandun pa rin yung mga nagre-rent sa kanya. So, depende na lang kung meron siyang bagong update pagdating sa kanyang occupancy rate. So, sabi ko sa inyo, ito po yung available natin na nakuha na data nung last na naghahanap tayo ng mga informations sa kanya. Pero, titignan mo yung situation natin ngayon, di ba naka-GCQ sa Metro Manila, 50% lang ng mga businesses natin is allowed na mag-operate sa Metro Manila. Pero merong lumalabas na news ngayon, di ba? So recently, marami tayong mga pinopost. Gusto na po ng ating government na pumunta sa MGCQ. So ibig sabihin, pag MGCQ, from 50% na capacity ng ating mga business, tataas na po siya ng 75%. So later on, magno-normalize din po yung business nitong si DDMP REITs natin. Kasi nga, ang main na pinagkukuhanan ng kita po nitong si DDMP is yung mga renta po ng mga nagbi-business naman doon sa malapit po sa Pasay City Bay area naman natin sa kanya. Okay? So next update. So ito maganda tignan. Ito po yung mga nag-ooperate ng DDMP REITs natin. So kagaya ng previous review natin kay A-REITs, so meron din siya yung tinatawag natin na DDMP REIT Fund Managers or yung Fund Manager po. So yung nagbabantay ng mga kaperahan po nitong si DDMP REITs natin. And then yung mga DDMP REITs Property Managers. So ito naman yung mga naghahanap na mga gustong mag-lease or magrenta doon po sa buildings natin na i-offer po nitong si DDMP natin sa kanya. Ayan. So anyway, 100% is under sa management po ng ating DDMP REITs naman. Okay. So next po natin is yung kanyang corporate structure. So ano yung pagkakabuo ng mga buildings na hawak po nitong si DDMP REITs. So ito po yung nakita natin sa kanyang website. So ito si DDMP REITs natin. And then dito sa bandang baba, ito po yung mga ino-offer niya na ipapasok niya dito sa kanyang IPO. Si Double Dragon Plaza, meron siyang towers 1 to 4, Double Dragon Center East, Double Dragon Center West, Ascot DD Meridian Park Manila, at saka si Double Dragon Tower naman natin sa kanya. Ayan. So pwede nyo i-post and then para makita nyo po kung ano po yung pagkakabuo ng mga structures ng ating DDMP REIT na mga buildings naman or properties po under sa kanya. So ito, 70% may-ari niyan is Double Dragon Corporation and then 30% po niyan is yung mga UGCO group of companies naman natin sa kanya. Okay? So next natin, so issued capital. So baka gusto nyo malaman kung magkano po yung total capital nitong si DDMP REITs. So meron po siyang authorized capital stock na 17.8 billion peso divided into 17.8 billion common shares with a par value of 1 pesos naman. So yan po yung kabuuan ng mga shares na na-issue dito po kay DDMP REITs natin. And then yung distribution po ng mga may-ari is eto po namang nasa baba. Ayan. So, baka gusto nyo lang po siyang malaman naman. Okay? So, next update. So, dividends. Ayan. So, ito na yung magandang tignan para sa mga long-term investors naman natin sa kanya. So, last time si A-REITs, yung mga review sa kanya is maabot po siya ng 4 to 6% annual dividends. So, ito kayang si DDMP, mataas kaya magbigay ng dividends. So, based sa kanyang website, ito po yung nakuha natin na cash dividend po na distribution na ginawa ni DDMP. So, yung nakita ko lang sa kanya, ang kompleto natin is yung about 2019. Yung 2020 na data is hindi pa kompleto. So, most likely, na-update po itong details na to. So, magbe-base po ako ngayon dito sa 2019 na data nitong si DDMP REITs. So, apat na beses siyang nabigay ng dividends last time. So, ito po yung mga dates niya. March, June, September, saka December
2019. And then yung mga binigay po niya na dividendo, so ito po yung mga binigay niya. Pag sinoma total mo yan, and then dinivide mo sa current price na maximum offer, 2.25, makikita po natin kung ano yung average na pwedeng ibigay na dividends po nitong si DDMP. So, kinumpute natin siya. So, lumabas siya is around 3.18%. Ayan. So, nakabase kasi ako dun sa sa maximum offer price. Pero kung ang ibibase natin is magkano ba yung talagang price nitong si DDMP REITs natin bago siya magkaroon ng IPO. So, yun po yung mas accurate na percentage ng dividends. Anyway, lalabas po yan sa review ng ating mga brokers. So, tingin natin is nasa around 4 to 5% din naman yung possible na dividends per year nitong si DDMP REITs naman natin. Ayan. So, alam nyo na kung magkano yung makukuha nyo na dividendo pag naglagay po kayo ng pera dito sa ating DDMP REITs naman sa kanya. So, sabi nga sa inyo, dun sa mga previous review natin, yung REIT kasi kumikita sa mga rentals, di ba? So, equivalent din siya ng pagkakaroon mo ng mga apartment kung gusto mong mag-business. So, yun na nga lang, hindi ka na magpapatay ng apartment. Si DDMP na mismo yung bahala doon sa apartment. So, maglalagay ka na lang ng investment sa kanya and then kukuhanin mo na lang yung dividendos mo. So, meron nang magmamanage ng property, may mga fund managers, may property managers. Kukunin mo na lang kung magkano yung porsyento doon sa kita po ng ating mga rentals naman sa kanya. So, kung sakali mag-expand ng business si DDMP, magdagdag ng mga buildings, lalaki at lalaki po yung dividendos na makukuha naman natin sa kanya. Okay? So, para to sa mga long-term investors natin. And then, sumilip tayo ng konti sa kanyang financial statement. So, eto kasi 2 years na lang po yung kinuha ko sa kanya. Hindi masyadong reliable yung 2 years na data dito kasi nagkaroon nga po tayo ng pandemic. Pero magandang malaman kung kumikita pa rin ba itong si DDMP natin kahit na po nasa pandemic period. Kasi kung pandemic period, kumikita siya, so most likely, mas malaki po yung kita ni DDMP REITs natin pag medyo lumipat na tayo sa MGCQ. And then finally, matanggal po lahat ng ating quarantine level sa Metro Manila, especially parating na po yung ating mga vaccines naman sa kanya. Okay? So, unahin natin yung kanyang assets. So, dalawa lang naman yung type of assets. Meron siyang current assets saka non-current assets. So, makikita mo dito, ito yung pinaka-summary niya. Dito na lang ako titingin sa kanya. Nag-improve ba siya or hindi from 2019 until 2020. So, ito po, noong December 31, 2019, so nasa 42 billion or 42 billion point 27 million yung kinita po ng, or rather, yung meron po na assets itong si DDMP. And then pagdating po ng September 2020, so wala pang December niya, di ba? So nasa 45 billion na. So ibig sabihin, lumalaki din po itong si DDMP REIT. So nagdadagdag po siya ng assets kasi lumalaki po yung value ng ating current assets saka non-current assets naman sa kanya. So, most likely, mas mataas pa yan ng konti pag naisama na po yung fourth quarter data po nitong si DDMP REITs naman natin. Okay? So, next tayo. So, pag-usapan natin yung kanyang liabilities naman. Ayan. So, meron din siyang current liabilities saka non-current or non-current liabilities. So, tinitignan ko na lang po yung summary niya. So, lumabas dito, 2019, meron siyang 10.9 billion na liability. And then, kumonti siya pagdating po ng ating 2020. So, naging 10.3 billion na lang siya. So, laki pa rin ng liability nitong si DDMP. Anyway, nag-improve siya ng konti. Pero, hindi pa updated nga, di ba? Sabi natin kasi September 2020 yung data natin sa kanya. So, most likely, halos pares po yung liabilities nitong si DDMP REITs naman natin. Okay, so next financial statement. So, ito yung mahalaga sa kanya. So, kumikita ba itong si DDMP REITs natin? So, tingnan natin yung kanyang income. So, titingin na lang ako sa summary po ng kanyang income. So, 2019, meron siyang 5.2 billion na income. Pagdating po ng 2020, medyo bumagsak siya. So, anyway, alam naman natin, pandemic. So, pero makita mo, meron pa rin siyang kinita, di ba? So, nasa 4.4 billion yung 2020 na net income po nitong si DDMP REITs natin. So, ibig sabihin, kumikita pa rin itong si DDMP REITs. Hindi nga lang maganda. So, from 5.2 billion, naging 4.4 billion na siya, which is, sabi nga natin, is okay lang yan kasi pandemic naman,
maganda, kumita pa rin itong si DDMP REITs natin. So biglang hindi gumanda yung kanyang earnings per share kasi nga bumaba po yung kanyang kita. So from 0.99 pesos per share, then naging ano na lang siya, 0.25 pesos per share. So big drop siya sa kanyang earnings dahil nga po sa ating pandemic naman sa kanya. Okay? So next natin. So ito naman is yung ating mga retained earnings. So meron siyang retained earnings dito, balance at the beginning of period 2019 saka 2020. And then sinubtract natin yung net income or yung mga napunta sa kanyang mga dividends. Kasi nga po ito is yung mga, 'di ba sabi natin dividend giving company to. So minus natin yung dividends. So ang balance niya at the end of the period from 2019 to 2020 is okay naman siya. So from 12.6 billion, naging 17.3 billion yung retained earnings po nitong si DDMP naman natin. Okay, so anyway, titignan mo, yung earnings per share niya from 2019 papuntang 2020, medyo bumagsak. Okay lang yan. Kumikita pa rin naman itong si DDMP REITs naman natin. So magno-normalize na lang yan habang bumabalik po sa normal na levels po yung mga businesses naman natin sa kanya. Okay, so hindi pa natin na-review si A-REITs kung ano na nga ba yung latest na kita niya after naman ng 2020 na date naman natin sa kanya. So maganda kasi i-compare kung mas maganda ba kumita si A-REITs o itong si DDMP REITs natin. Kasi sa ngayon, yung based sa computation natin, mas maganda ng konti po yung dividendo ni A-REITs natin as compared dito naman kay DDMP REITs naman natin. Okay, so iba pang updates natin sa kanya is titignan po natin yung mga chartings. So i-compare nga po natin itong si A-REITs natin. And then ano yung reaction na ngayon ni Double Dragon. Kasi last time na review natin, wala pa siyang confirmed na date ng IPO. Pero ngayon is meron na po siya. And then silipin natin ng konti yung website po nitong si DDMP REITs naman natin. Ayun guys, so ito po yung website nitong si DDMP REITs natin. So i-type nyo na lang po ddmpreits.com. So dito po natin nakuha yung mga information na blinag natin sa kanya. And then yung iba is doon sa mga disclosure sa ating PSE Edge naman. So meron siyang dedicated na website po dito. So kung medyo gusto nyo mag-invest talaga sa kanya, medyo serious kayo sa kanya, so pwede nyo bisitahin itong website niya. So ayan ito yung pinapakita natin sa ating template. Yung prime location daw yung DDMP Meridian Park naman natin sa kanya. Okay? So anyway, bago ako magpatuloy doon sa charting, so gusto ko lang i-promote tong natin, Patreon account. So sabi ko sa inyo guys, although March 2 na yung next opening natin sa kanya, itong Patreon natin is na nagsisilbi as a community chat na ginawa ko sa mga kasama natin na traders na ginaguide po natin sa ating market. So kung gusto mo pong sumabay doon sa mga pick list na ginagawa natin, doon sa mga lectures na ginagawa natin is pwede mo pong bisitahin itong ating Patreon account. So may mga gusto is merong community nga, sabi ko sa inyo, yung iba naman is mga lectures or gusto pa ma-enhance yung training pagdating naman sa trading or investing dito sa ating market. So pwede po kayong pumunta dito sa ating Patreon account naman. Okay, so bisitahin nyo na lang po and then basahin nyo po yung mga details na nakalagay naman sa kanya. So, ayan. So, unahin po natin tignan itong si A-REITs at then makikita mo at a glance, very, very successful po yung A-REITs natin sa kanya. So, nung unang IPO niya, so sabi natin is halos 40 billion din yung yung bigat po nitong si A-REITs natin. Naging mabigat po siya sa mga investor. So, nag-sideways ng matagal after na mag-fall down yung ating price action sa kanya after ng IPO. Medyo nalugi ng ilang buwan yung ating mga kasama sa kanya. So, from August, September, October, until November, hindi po gumalaw yung price action ni A-REITs. Pero pagdating ng November na, start ng November, makita mo naman, ang ganda po ng price action nitong si A-REITs. Ang lakas po ng galaw niya, laging nasa overbought signal yung ating RSI, and then makikita mo, ang price action natin is pataas pa rin ng pataas. So, sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo kikita doon sa mga dividends na binibigay po ng companies, kikita din po tayo dito sa price appreciation. So, kung nag-invest ka last August dito po sa A-REITs natin, kumita ka meron na siyang 2 dividends na binigay last year, and then may measure natin yung price appreciation niya mula dito sa kanyang breakout is umabot na siya ng mas malaki pa. Umabot po siya ng more than 26%. So, stable kasi po yung business ng A-REITs plus
pag nagdagdag po siya ng property, lalaki po yung dividends. Kaya yung optimism po ng ating mga investors saka traders is nasa kanya naman. Kaya patuloy po na umakyat itong si E-REITs natin. So sa ngayon, wala pa siyang sign ng weakness. Actually, malakas po siya. Gusto pa niyang umakyat ng umakyat. Kaya congratulations po dun sa mga merong nag-avail ng E-REITs natin kasi successful po yung REIT investment nyo dito kay E-REITs naman natin. Ngayon, tingnan natin si Double Dragon kung ano yung nangyari sa kanya. So makita mo, nung ma-announce po yung ating SEC approval sa kanyang IPO, gumanda na po yung galaw nitong si Double Dragon natin. Although, makita mo medyo red yung candle, pero makita mo price action is umaakyat po siya ng umaakyat pa naman. So, tingin natin, habang papalapit po yung IPO ni DDMP, merong konting reaction po dito sa price action ni Double Dragon naman natin sa kanya. Ayan. So, maganda makita kung maka-breakout siya dito sa 16.45 pesos. After kasi niyan, medyo mataas na yung next na resistance level naman natin sa kanya. Ayan. So, anyway, kung gusto niyo ng reference kung paano po makita yung galawan nitong si DDMP natin, pwede po maging reference itong si E-REITs. Ang medyo kaibahan po lang nilang dalawa, nung nag-IPO kasi si E-REITs, umabot siya ng 27 pesos. Sa unang glance kasi sa mga traders, masyadong mahal. So, kasi 27 pesos per share. Pero ito pong si DDMP, tandaan nyo, ang maximum offer po niya is 2.25. So, very attractive po yan sa mga traders na kagaya natin. Kasi possible, magkaroon ng magandang spike ng mga prices. So, medyo ibang case po si Merrimart. Kasi kung titingnan nyo, although piso lang po siya nung magkaroon tayo ng opening sa kanya last time. Kasi yun naman po yung nilagay niyang offer price is umakyat po siya ng umakyat. Pero kasi nung nag-umpisa itong si Merrimart po natin, 1 billion lang po yung market capitalization niya. So sa ngayon, ang laki na niya, nasa 53.54 billion. Kasi nga naman, ang gusto naman nitong si Merrimart, maging parang pure gold yung style niya. Ngayon is papasok siya sa venture po ng wholesaling naman. Ayan. So, tansyahin nyo na mabuti, yung kaibahan ni E-REITs sa ni Merrimart is yung kanila pong market capitalization. Pero sa ngayon, itong si E-REITs nga, sabi ko sa inyo, 27 pesos siya, samantalang 2 pesos lang po per share ang IPO price ni Double Dragon Meridian Park REITs natin. Okay, so yun po yung reviews natin with regards po dito sa ating DDMP REITs. Sana po makatulong yung information na mga binigay ko sa inyo. So, konting aral pa, due diligence, imbestigahan po natin kung ano pa yung mga benefits na pwede nating makuha pag nag-invest tayo for the long term dito kay DDMP REITs naman natin. Okay po, so comments nyo na lang sa section sa baba kung meron kayong mga questions. And then, balikan ko na lang po kayo kung meron tayong mga makuha na bagong information naman sa kanya. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. See you in my next trading vlog.